talaga i-live ko ito kasi nakakadala eh. Diyos ko, tinarayan pa ako dun ng security guard kasi sinisilip po yung bagahe ko dun kaya nag-init din ako. Babala sa lahat ng Pilipino na papasok sa NAIA Airport, lalo na sa mga uuwi sa Pilipinas, mag-ingat kayo sa NAIA dahil tila di talaga natatabla ng takot itong mga magnanakaw. Hindi pa nga humupa ang viral issue ngayon sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagkatanghal nito bilang isang pinakamalala na airport sa buong mundo. Ngayon may isa na namang OFW na galing ng Bangkok ang nanggagalaiti sa galit at kamuntikan ng magwala sa Airport Terminal 3 dahil sa kalukuhang pinagagawan ibang mga empleyado sa NAIA. Ibinahagi ito ni Kabayan bilang magbigay babala sa lahat ng pasahero dahil ani sa kanya, nakakatakot umano ang nangyayari sa NAIA ngayon. Bumalik umano ang mga kalukuhan na dating nawala noong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang namumuno sa Pilipinas. Grabe yung dibdib ko kahapon. Nung kay Duterte, di ba ang ayos naman? Nawala na yung mga magnanakaw dyan. Ngayon, bumalik na uli sila. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan dahil iba talaga ang panahon ngayon. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon, nagbanta ito sa mga tauhan ng NAIA Airport at sa management. Natatanggalan sila ng trabaho kapag may OFW pa o mga pasahero na magrereklamo patungkol sa bukas bagahe, pagkawala ng bagahe at nakawan sa bagahe. At nagbanta pa ito na ipapakain ng bagahe kapag may nahuling magnanakaw, kaya't nahinto ang mga kalukuhan sa airport. Pero ngayon, kahit sunod-sunod pa ang mga reklamo ng mga pasahero, mga OFWs sa NAIA patungkol sa bukas bagahe at nakawan sa kanilang mga bagahe, tila di talaga sila natatabla ng takot dahil patuloy pa rin talaga ang mga kabulustugang pinagagawa ng ibang mga empleyado, kaya't nadadamay ang mga matitinong nagtatrabaho ng maayos sa NAIA Airport. Kaya't siguraduhin nyo na lamang po mga kababayan na nakabalot ng plastik ang inyong mga bagahe, lalo na kung naka-zipper ang inyong bagahe dahil mas mahirap itong buksan kaysa suotan nyo ng cover na madali lang hubarin. Tulad sa nangyari sa bagahe ni Kabayan, tinago, hinubaran at ninakawan ng mga magnanakaw. Naani sa kanya, sa TV lang niya napanood ang ganitong balita pero ngayon ay sa kanya na mismo nangyari. Kung hindi pa umano siya nagbanta sa mga staff sa NAIA Airport Terminal 3 na magwala siya, hindi umano ilabas ang kanyang bagahe. Kaya dapat ganito rin ang gawin ninyo mga kababayan kapag nangyari ito sa inyo para magkaroon ng takot itong mga magnanakaw dahil yung modus nila, itatago yung bagahe mo at sasabihin nilang naiwan ang bagahe mo sa bansa na inyong pinagmulan. Yung pala ay tinatago lang para pagnakawan. Ayon kasi sa Facebook post ni Kabayan, naubos na umano lahat ng bagahe sa conveyor, nakaalis na lahat ng kasabayan niya sa eroplano. Pero ang kanyang bagahe ay hindi pa rin umano lumabas kaya't dito na siya nagumpisang kinabahan. Naghalo ang galit, kaba kaya't umiyak umano siya sa airport. Hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko guys. Yan, naiiyak na, nagagalit na, kinakabahan na yung kaba ng dibdib ko talagang dumadagundog kasi nawawala nga po itong ating maleta. Ganito katindi ang mga magnanakaw, mga walang konsyensya at walang awa sa mga kapwa nila Pilipino na nagpapakahirap sa ibang bansa. Imbis makahinga ng maluwag yung mga umuwi sa Pilipinas, problema at konsumisyon pa ang inabot nila sa mismong airport ng Pilipinas. Narito ang buong detalye pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat. Sabi ng staff, yeah, relax lang ma'am, itatawag natin sa immigration ng Thailand kasi baka naiwan yung bagahe nyo. Ayun, so tinawag sa Thailand, wala. So, nagpanik na ako. Dahil sa nangyaring ito, humingi di umano ng dispensa ang staff at nakiusap na ipadala na lang ang bagahe kapag nakita at free of charge. Pero ayaw umano pumayag ni Kabayan dahil duda ito na nasa loob lang ang kanyang bagahe at ayaw lang nilang ilabas. Gusto kong magwala kahapon sa airport. Sabi ko, hindi po pwede kasi hindi ako aalis dito nang hindi ko dala yung bagahe ko. Kung ilabas nyo yan, kasi kung hindi, magwawala talaga ako sa airport kahapon. Kasi imposible din kasing maiwan to. Kasi nung mag-open yung check-in counter, nauna kami. So possible, pasok na ito. Hindi na to maiwan kasi nauna na siyang ma-check-in. At ito ang nakakagulat mga kababayan. Una, sinabi daw ng staff na walang bagahe nang i-double check nila sa likod. Wala umanong Bangkok na bagahe. Lahat daw ay nakalabas na. Pero nang magbanta si Kabayan na magwala sa loob ng airport, may kachat daw ang staff at bigla nitong sinabi na may bagahe daw na naiwan na kulay pink.
So, ayan, maya-maya, may chinat yung staff. Tapos sabi niya sa akin, lumapit, ma'am, may bagahe daw na kulay pink doon. Ayan, tara ma'am, puntahan natin, baka sa'yo yun. Ayun, siyempre, dali-dali ako. Ayun, dasal ako sana, sabi ko sa akin na kasi wala na eh. Ako na lang yung natitira na Bangkok na passenger na hindi pa nakukuha yung bagahe. Narinig niyo mga kababayan, parang tila may sabwatan sa loob ng airport. Nakakatakot ito dahil mantakit nyo, kung hindi nagbanta si kabayan na magwala sa airport, hindi nila ilalabas ang bagahe. Tapos ang nakakalungkot pa, nang makita umano ni kabayan ang bagahe, nakahubad na ang damit, wala ng padlock, sinira ang lock at bukas na umano ang kanyang bagahe. Nanggalaiti ako sa galit. Yung nakita ko yung maleta ko, bukas na po yung maleta ko. Wala na po yung padlock dito. Tapos, naiba na rin po yung password niya. Kinabahan na ako kasi yung zipper niya, nandito ang isa, nandito ang isa. So, magkahiwalay na po yung zipper niya. At wala na po yung damit nito. Tinimbang ito sa airport bago ako 22.5 po. Nung makita ito sa immigration ng Philippines, tinimbang nila 20.5 na lang po. Kinabahan ako na pagtingin ko, alam ko na tatlo ito na magkakasama dito. Wala na po, iisa na lang natira. Tapos ang aking pabango kay Doc Janine, ganito katulad ng kay Ma'am Chari, wala din po. Yun ang nawawala sa akin at isa po nito. Tinarayan pa ako doon ng security guard kasi sinisilip po yung bagahe ko doon sa conveyor. Sabi ko, bakit akin ang wala? Diyos ko, tinarayan pa ako kaya nag-init din ako. Sabi sa akin, ma'am, bawal ka dyan, di ka pwedeng sumilip dyan. Sabi ko, magtatanong lang po ako kasi bakit po Nigoria na yung umiikot na bagahe? May Bangkok pa po, wala pa yung bagahe ko. Sabi niya, paantay-antay lang po kasi meron pa pong isang conveyor na hindi pa po na ilo-load. Sabi ko, sige, antay pa ako. Siguro abot ng 1 oras. Pero wala na, mauubos na lang yung bagahe ng Nigoria. Wala pa ding lumalabas. So, doon talaga ako nag-react. Nagtanong talaga ako doon. Sabi niya, umulit uli sa akin. Sabi niya, ma, wag ka dyan kasi mawawalan sila ng trabaho, yung mga guard dyan. Sabi ko, wala akong pakialam kung wala yung bagahe ko naman dito. Please, pakilabas naman yung bagahe ko kasi kanina pa ako, 3:45 ako lumabas. Umikot ang conveyor ng 4:30. Halos 4:30 na yun. Tapos 6, nandun pa ako sa loob. Yung sentido ko, ang sakit ng sentido ko dito. Kulang pa po ako sa tulog. Grabe yung dibdib ko kahapon. Ayan, nung kay Duterte, di ba, ang ayos naman. Yan, nawala na yung mga magnanakaw dyan eh. Ngayon, bumalik na uli sila. Katakot sila, guys. Diyos ko, hindi pa yata nila ito ilabas. Pabalikin pa nila ako after 1 week. Ayan, tapos ang sabi nila, kung makita nila yung bagahe ko, ipapadala po nila dito sa aking address. 4 na oras po yung layo ko from Manila. So, dito po yung location ko, Tayabas, Quezon pa ako. Sana makonsensya sila sa ginagawa nila kasi hindi lang sa akin to mangyayari. Guys, araw-araw na nababalita natin sa TV na maraming nagko-complain na nawawala pong bagahe. Ayan, pag hindi, butas, ang box nila, nadekwat na. Ayan, so doon lang yun sa loob. Ayan, pagbaba nyo ng airplane, doon lang po yun, yung bagahe nyo po, ipapasok sa loob, i-x-ray. Doon lang po yun, at hihintayin po natin sa labas. Ayan, sa conveyor, umikot po yung bagahe. So, nangyari yan doon sa loob ng nila, ng scanner nila. Nandoon lang ang mga magnanakaw, guys. Sa mga magta-travel dyan, ingat-ingat po tayo kasi ang dami po nila. Ayan, Cebu Pacific, paki-investigate ito. Gawan din natin to ng report. Ayan, maliit man na bagay, kaya mang bayaran. Pero guys, yung tiwala ba, tsaka yung kaba, yung halos mamatay ka na doon sa airport.
Yun, kung doon ako atakihin guys, wala naman akong sakit sa puso, pero for the first time kasi guys, yung naramdaman ko talaga, yung sobrang init ng puso ko, na halos kabog na yung dibdib ko, mahimatay ako sa galit ba? Kaya magdubli ingat po kayo mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, baka mabiktima kayo nitong mga halangang bituka na nasa airport. Kaya isecure nyo po ang inyong mga bagahe dahil mas malala pa sa mga aswang yung mga magnanakaw. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.